Gloomy morning! Welcome back to my dainty garden. Super cute ng ating variegated string of hearts. Yan, lagi ko ito tinitignan. Ang cute kasi nila. This is my all-time favorite. Ayan, gloomy weather, maulan mula madaling araw. Sana umaraw pa rin mamaya. And sad, tingnan nyo yung ating owl's claw. Narat siya guys. So, hindi ko alam kung rat na sila lahat. Itong pinakamalaki, yung mother mismo ang rat. Kasi nagdilig ako, nakatumba siya. Ayan, sabay-sabay nating tingnan guys. Ngayon ko lang siya i-check kung rat na ba pati roots. So, a-uproot natin. Kasi tingin ko okay yung mga babies. Tingnan natin. Teka, ito gamitin. Ayan, mukhang ano nga. Ayan o. Ayan guys, okay yung mga babies. So, hindi galing sa roots. Hindi nag-start sa roots yung rat. So, dito siya nag-start sa pinaka-mother. Ayan, yung mother lang yung narat. Parang ano. Siguro sa pagdilig ko, yung gitna. Ayan o, okay yung mga baby o. Ayan. Masisave natin yung mga baby. So, tanggalin ko na lang isa-isa. Pero pwede pa nating masave to guys, yung mother. May hawarti ako dating ganito eh. May ganun akong hawartia dati guys, hinabol ko lang saan yung rat, tapos tinanim ko ulit. Ito oh, ito yung roots ng mother, alisin na lang natin. Ayan. And yung roots niya, rat din. So nag-start talaga sa kanya. So kung hindi natin na-uproot agad, maaari ding marat yung mga anak. Ayan, ang lupa na ginamit ko kasi dito is yung Gymnomix. So, hindi niya type. Gagamitin ko na lang yung ating used soil dito ng socky soil ko. Hindi ako expert sa hawartia guys ha. So, ito, napansin ko lang na ayaw niya ng masyadong na soil. Nag-hold ng moisture masyado. So, ito yung gagamitin natin. Yung mas mapamis. Ayan. Kasi, ang hawartia ko dito, yung mga narat dati, succulent soil naman yung gamit ko. So, ayan. Ito guys, yung sinasabi ko, ito yung narat, hinahabol ko lang. Habulin natin yung stem na pwedeng masave. So, alisin lang natin yung narat na mga leaves. Tapos, ikakat ko yung stem na narat. Hanggang kung saan yung matigas pa. Ayan. Tapos, kakat ko siya. Ayan. Teka, anuhin ko pa. Ihabol ko pa sa ano. Tanggalin ko pa nga yung iba. Parang ano pa kasi, parang malambot pa. Ayan na. Pero ito, matigas na siya. Ayan. Ayan, cut ko pa ulit. Ayan, matigas na. So dito guys, tutubuan pa yan ng roots. Kaya ipatong ko na rin siya dito sa ating pot. Teka, dagdagan ko pa. Yan, parang ano tuloy. Parang ang laki na ng pot sa kanila. Kasi nawala yung pinakamalaki. Pero okay lang. Lalaki na rin naman tong mga babies na to. Yan, ganyan.
Parang gusto kong gamitin yung pot ni Hunter Pottery. Yun na lang gagamitin ko. Teka, kunin ko. May 5 pa ako nito guys eh. So, sakto. Parang bagay sila dito. Kasi, kumonti sila eh. Yan, tamang-tama. Tapos, ire-repat ko na lang din yung isa kong hawartia na zebra. Para pareha sila. Una ko kasing narepat dun sa area nila is yung ating Sansevieria Blue Q. Kaya para same pot silang tatlo. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, mas bagay sila dito sa pot na to. Super cute. Super cute ng owl's claw. Yan, siguro yung pagdilig ko, kasi nga maulan, hindi ko siguro napansin na nadiligan ko na siya. Nadiligan ko ulit. Kaya ganun yung nangyari. Yan, kalat, linisin ko na lang. Eto guys, papatong ko lang talaga. Yan, mag-uugat yan eh. So, ayan sila. Nakailan tayo? 5. Yan, sana lumaki sila kagad. Ayan, hindi ko na ito lalagyan ng toppings. Para makita ko talaga kung dry na yung lupa. Baka ma-overwater ko na naman. So, ayan, linis-linisin ko lang. Medyo maluwag pa rin sa kanila pero sakto lang yan para pag lumaki sila. 5 kasi sila eh. Okay na siguro to. Yan, perfect. And then, irepat na rin natin tong ating hawartia zebra para same pot sila. Ito guys, oh. Tagal na rin to. Nung nabili ko, dito na rin to nakatanim. Kaya lang, basa yung lupa ko. So, wag nyo tong gagayahin. Ayan oh, ang magrepat ng basa. Hindi maganda sa kanila. Pero ginagawa ko. Ayan, tanggalin ko lang muna tong mga dry leaves. Ito si zebra. Madalas siyang magka-dry leaves. Sa akin. Tamang-tama. Tatanggalin ko na. Pero hindi ko pa rin hihiwalay-hiwalay yung mga babies. Ayan, basa yung lupa natin. Pero kung hindi yan basa, sasama yung mga lupang yan. Anyway, hindi ko na gagamitin yung basang soil. Ito na lang. Ayan, perfect. Parang ang ganda niya dito, guys. Ayan. Sakto, hindi ganun kaaraw dito. Kasi pag gantong oras, 7:30, andito na yung araw. So, tamang-tama, hindi mainit. Dahil nagrepat tayo. Bagay na bagay siya sa pot niya. Yan. Parang natutuwa naman ako dito sa pot. Bagay na bagay sa kanya kasi green siya na may white tapos, 'di ba? Brown and rose gold, parang rose gold. So, ang elegant niyang tingnan. Perfect. May mga dry leaves. May dry leaves ka to tong ating soil mix kasi used soil mix to ng mga succulent soil ko. Ay, succulents. Yung mga narepat-repat ko. Yan, matagal na nga to dito eh. Kaya dry na dry sila. Ayan guys. Ang ganda. Yan, bumagay talaga siya sa pot. Kasi may white spots yung pot. Tapos siya din. May white sa kanyang leaves. Ayan o.
Ayan. Ayan, ang ganda. Tapos papakita ko sa inyo mamaya yung area nila. Ayan guys. Super nice. Ayan guys, yung una kong naripat si ating Blue Q na Sansevieria. Kaya tamang-tama lang din na dito natin naripat yung ating zebra. Ayan, at saka yung ating Ausclo. Ayan, ganda nilang tingnan. Ayan, hoping na lumaki yan agad. Ayan, perfect. Ayan. Yung haworthia ko, na sinasabi ko dati, ito, si Limifolia. Ito guys, narat din ang roots nito. So, ang ginawa ko is, hinabol ko lang yung stem, tinanggal ko yung mga leaves. And then, ayan, nabuhay siya ulit. Kasi, tumutubo na rin yung roots ulit. Ito, hindi naman, yung var, hindi naman nangyari. Ito lang. Ayan. May roots nga siya dyan, yung exposed. So, kaya alam kong si Ausclo natin, ganun din mangyayari sa in-stem cut natin. So, ayan lang guys. Happy Wednesday. And please don't forget to like, share, and subscribe. See you all again soon. Bye! Thank you so much for watching.